Tagalaboy. Hindi ka hungong. Hi brother and sisters, ngayon po ay ang gabi ng pagdiriwang ng Kapaskuhan o kung kailan ipinanganak ang Panginoong Hesukristo. At sa parting ito dito ay sinarado ang mga ilaw dito sa simbahan para sa pagunita ng pagdating ng liwanag. Siyempre, bago dumating ang liwanag, sa pamamagitan ng Panginoong Hesukristo ay nasa kadiliman muna ang daigdig, na ito naman ay sumasagisag ng kanyang pagdating. At sa parte pong ito ay aking babanggitin ang tungkol sa mga depensa ng mga Catholic Faith Defenders tungkol sa kung bakit December 25 pinagdiriwang ang Pasko, dahil ayon sa mga kontra-Katoliko na una, hindi naman daw ito ang eksaktong petsa kung bakit ipinagdiriwang sa petsang ito. At meron naman nagsasabi na imposible daw na Disyembre 25 ang pagkapanganak sa Panginoong Hesus dahil nagyeyelo daw umano sa Bethlehem sa ganitong buwan. At yan ang ating tatalakayin dito habang ipinapakita ko ang pagdiriwang sa simbahan at sa banal na misa ng aming simbahan dito sa St. James the Greater Parish dito sa aming bayan ng Bulusan. At maligayang Pasko po sa lahat at sa lahat ng manonood. Maraming salamat po, lalo na doon sa aking guro na laging nakasubaybay, aking guro nung high school. Merry Christmas po sa inyo at sa inyong pamilya. God bless din po sa lahat. Anti-Catholics and anti-Christmas individuals are now posting articles against the Christmas celebration, saying, ang Pasko ay pagan fest na Sol Invictus o kaarawan ng Diyos-Diyosa na tinatawag na Unconquered Sun. Ginaya ito ng mga Katoliko para palakasin ang paganismo sa mundo. First and foremost, dapat muna nating malaman kung ano ang ibig sabihin ng Christmas at kung bakit ito ipinagdiriwang ng mga Katoliko tuwing December 25 taon-taon. Ang Christmas ay pinaikling salita mula sa katagang Christ at Mass na kinuha sa Middle English na Christimassy o Christimas. Nagaling naman sa Old English term na Christimassy o Christimas. Ang salitang Christ ay hango mula naman sa wikang Greek na Christos, na ang ibig sabihin ay Christ o anointed. Ang salitang Masi o Mass naman ay kinuha sa salitang Latin na Misa,
nang ibig sabihin ay celebration of the Eucharist. Ang pitsa ng nasabing selebrasyon ay isinasagawa tuwing sumasapit ang Disyembre 25, hindi dahil kaarawan ito ng Diyos-Diyosang The Unconquered Sun, kundi dahil ito ang sinasabing pinakamalapit na resulta sa mga isinagawang computations base sa chronological orders o pagkakasunod-sunod ng mga pangyayari. Magsisimula ang computation ng kaarawan ni Kristo sa Gospel ni San Lucas nang magpakita ang anghel na si Gabriel sa Hudyong pari na si Zacarias sa templo ng Diyos kung saan siya nagsusunog ng insenso bilang bayad sala. Dito ay ipinahayag ng anghel na si Saint Elizabeth ay magdadalang tao kay Juan Bautista. Doon ay nagpakita sa kanya ang isang anghel ng Panginoon. Nakatayo ito sa gawing kanan ng altar na sunugan ng insenso ayon sa Lucas 1:11. Ngunit sinabi ng anghel sa kanya, "Huwag kang matakot, Zacarias, dininig ng Diyos ang iyong panalangin. Ang iyong asawang si Elizabeth ay magkakaanak ng isang lalaki at Juan ang ipapangalan mo sa kanya sa bata." Lucas 1:13. Ayon sa Jewish tradition, ang pagsusunog ng insenso ay isinasagawa ng mga Hudyo isang beses sa isang taon sa ika-10 araw ng ika-7 buwan, 10th day of the 7th month. Ang ika-10 araw ng ika-7 buwan ay araw ng pagtubos sa kasalanan. Sa araw na iyon ng inyong banal na pagtitipon, mag-ayuno kayo at mag-aalay ng pagkaing handog. Leviticus 23:27. Sa Jewish calendar, ang 7th month ay tinatawag na Tisre, na ang katumbas sa Julian calendar ay ang month of September. Ang Julian calendar ay kalendaryong ginagamit noon ng Roman Empire na ginamit naman sa panahon ni Kristo hanggang sa taong 1582. Si Zacarias ay pumasok sa templo ng month of Tisre na sa Julian calendar ay nasa pagitan ng September 1 hanggang October 5. Tinatayang naganap ang appearance ni Anghel Gabriel sa buwan ng September 22. Huling araw ng paglilingkod ni Zacarias sa templo. Sa ika-23 ng September, umuwi na si Zacarias sa kanyang asawa. Nang matapos ang panahon ng paglilingkod ay umuwi na siya. Hindi nga nagtagal at naglihi si Elizabeth, ang kanyang asawa, at hindi umalis ng bahay sa loob ng 5 buwan, ayon sa Lucas 1:23. Si Elizabeth ay naglihi kay Juan sa buwan ng September, possible 24. Makalipas ang 6 na buwan sa pagbubuntis ni Elizabeth, inanunsyo na ng anghel ang paglilihi ni Maria na ina ni Jesus, at nangyari ito sa buwan ng March. Conception possibly begins in 24th day. Nang ika-6 na buwan ng pagdadalang tao ni Elizabeth, ang anghel na si Gabriel ay isinugo ng Diyos sa Nazareth, sa isang lungsod ng Galilea, upang kausapin ang isang dalaga na ang pangalay Maria. Sa Lucas 1:26-27. Therefore, kung si Elizabeth ay 6 months pregnant sa buwan ng March, manganganak siya sa buwan ng June, possible 24th day. At si Maria ay manganganak sa month of December, possible midnight of 24th day or considered as 25th day of December. Ang December 25 ba ay kaarawan ng Diyos-Diyosan? Ang sagot ay hindi. Ang Sol Invictus Winter Solstice ay totoong pista ng mga pagano na inimbento ni Emperador Aurelian noong December 25, 274 AD. Ang katagang Sol ay nangangahulugang sun, at ang ibig sabihin naman ng Invictus ay unconquered. Ibig sabihin, idineklara ang araw ng December 25 bilang kaarawan ng isang Romanong Diyos-Diyosan na tinatawag nila ng The Unconquered Sun. Subalit ayon sa pag-aaral, ang sibilisasyon ng Sol Invictus tuwing Disyembre 25 ay idineklara lamang ni Emperador Aurelian noong 274 AD upang kalabanin ang Pasko ng mga Kristiyano at ang patuloy na pagtaas ng bilang ng mga kaanib nito. Ayon kay Thomas G. Talley,
holds that the Roman Emperor Aurelian placed a festival of Sol Invictus on December 25 in order to compete with the growing rate of Catholic Christian Church, which had already been celebrating Christmas on that date. According to Wikipedia, in fact, pinatutuhanan ito ng mga church fathers at ng mga Bible scholars batay sa kanilang sulatin. The first coming of our Lord that in the flesh, in which he was born in Bethlehem, took place 8 days before the calends of January, a Wednesday in the 42nd of the reign of Aurelian of Rome in AD circa 170 to circa 240, according to commentary of Ondinial 423. The 8th day before the calends of January is the 25th day of December, and the 42nd year of Augustus was 32 BC. Jack Fenigan. Si St. Theophilos na obispo ng Sisaya na nabuhay noong AD 115 to 181 ay nagpahayag na Disyembre 25 ang kaarawan ni Kristo. Si Pope St. Telesporos, ang ikapitong obispo ng Roma, circa 125-136, ay nagpahayag na Disyembre 25 ang kaarawan ni Kristo. 138 taon bago ang unang kaarawan ng Sol Invictus. Kita nyo? 138 taon pa daw nagpahayag na ang Pope si St. Telesporos bago nagkaroon ng kaarawan ang Sol Invictus na imbento ni Aurelian, Emperador Aurelian. Kaya naman ang pagdiriwang ng Kapaskuhan ay hindi kailanman ginawa para sa mga Diyos-Diyosan, kundi para sa kay Kristo na ating tagapagligtas ng mga Kristiyano, lalo na mga Katoliko. At meron namang mga grupo na nagsasabi, yung mga sekta, protestante, na imposible daw ipanganak ang Panginoong Hesukristo ng December 25 dahil sa time na daw po ito, sa buwan na ito ay nagyeyelo sa Bethlehem. At yan naman po ay sinagot ng mga Catholic Faith Defenders. Ayon dito, sabi dito, nagyeyelo ba kapag December 25 sa Bethlehem? Sabi dito, may snow daw kapag December 25, kaya imposibleng ipanganak si Kristo sa petsang ito, sabi ng siktang Sulpot. At iba pang anti-Catholics tulad ng Saksi ni Jehovah na tinatag ni Charles Russell, tulad ng MCGI, tinatag ni Eli Soriano, at Iglesia ni Manalo, tinatag ni Felix Manalo, at iba pang sulpot na sekta. Narito ang conversation namin ng artificial intelligence apps, Ginagamit ko ito dahil ito ay sumasagot ng unbiased. Hindi siya biased pag sumagot. Ito ay talagang reliable na mga makabagong paraan sa pagre-research. At ito ang aming conversation. Ang tanong ko sa kanya, sabi ko, are there snow in Bethlehem during December 25? Ang sagot ng AI o artificial intelligence, sabi niya, while Bethlehem, the birthplace of Jesus, is located in the West Bank region of the Middle East, it is not known for having a significant amount of snow during December 25. The climate in Bethlehem is generally mild, with cold winters and warm summers. Snowfall in Bethlehem is rare as the region experiences a Mediterranean climate with mild and wet winters. However, there have been instances of light snowfall or flurries in Bethlehem during December, but it is not a common occurrence. It is important to note that weather patterns can vary from year to year, and there have been occasional reports of snowfall in Bethlehem during the winter months. However, a white Christmas with significant snowfall is not a typical expectation for Bethlehem on December 25. During the time of Jesus and even today, the weather and pasture situation in Bethlehem during December 25 can vary. Bethlehem is located in a region with the Mediterranean climate, which means that the winters are generally mild and wet. Tinanong ko ulit siya, sabi ko, how about the pasture situation during that date? Can flock be raised or tended outside without the damage of snow during December 25, the time of Jesus? Tinanong ko siya,
Kumusta naman ang panahon? Sabi ko, ang pagpapastol dahil may mga nagsasabi na imposible daw makapagpastol sa buwan na ito ng Disyembre dahil daw may snow. So, delikado nga naman sa mga hayop, sa mga tupa, mga flock na inaalagaan na nabanggit sa Bible. Ang sagot naman ng EI, sabi niya, in the time of Jesus, it is likely that flocks of sheep were raised outside during the winter months, including December. The shepherds in the biblical account of Jesus' birth were tending their flocks in the fields at night, indicating that the weather was suitable for the sheep to be outside. Today, the situation may be different due to various factors such as changes in climate patterns and agricultural practices. While snowfall is not common in Bethlehem during December, there can still be colder temperatures and wet conditions depending on the specific circumstances and the needs of the flock. Sheep may be kept indoors or in sheltered areas during the winter months to protect them from harsh weather. It is important to note that the exact weather conditions and pasture situation in Bethlehem on December 25, both and the time of Jesus and even today, can vary from year to year. So, tinanong ko siya, so what is that wet condition? Is that merely rain? Tinanong ko, yung sinasabi na wet condition, ibig sabihin ba ay ulan lang yan? Sagot naman niya, yes. When referring to wet conditions in Bethlehem during December, it typically means rainfall. The winter months of Bethlehem, including December, can experience precipitation in the form of rain. This is due to the Mediterranean climate of the region, which has a wetter and colder winter season. While snowfall is rare in Bethlehem during December rainfall, it is commonly the amount of rainfall can vary from year to year. But it is not uncommon to have wet conditions with regular rain showers during this time. These wet conditions can affect the pasture and may require adjustments in the management of flocks, such as providing shelter or moving them to drier areas if necessary. So yun ang sagot ng artificial intelligence. Pero meron pa naman akong iba ditong na research maliban sa artificial intelligence dahil siyempre matagal na rin ako nag-aaral ng Bible, maging theology. Ako ay dating seminarista sa isang congregation. At sa pagpapatuloy dito naman sa ibang studies o research na nakita ko, may tanong pa rin, sabi, may snow ba talaga sa Bethlehem sa buwan ng Disyembre, lalo na sa December 25? Ito ang kanilang sagot. Sa totoo lang ay hati mismo ang opinion ng biblical scholars pagdating sa opinion ng klima sa Bethlehem o sa buong Israel. So hati daw ang sinasabi ng mga Bible scholar. Pagdating sa opinion ng klima sa Bethlehem o buong Israel. Kung kaya't may mga kalituhan na nangyayari kung maaari nga bang Disyembre ipinanganak si Jesus o hindi. Isa sa pinagbabasihan ay ang nakasulat sa Gospel ni San Lucas. Yung sinasabi na, and there were in the same country shepherds abiding in the field, keeping watch over their flock by night. Sabi sa Lucas 2:8. Ang winter sa Bethlehem ay nagsisimula sa month of December at nagtatapos sa first week ng March. Ang nararanasang lamig sa Bethlehem sa month of December ay nasa tinatayang 46 degrees lamang. Mild winter o katamtamang lamig kung saan maaari pa rin mangyari ang pagpapastol ng tupa. In fact, mismong biblical scholar na nagpapatunay na may nagpapastol mismo ng mga tupa sa ika-24th day o Christmas Eve ng buwan ng Disyembre. Right near as few flocks of sheep were nestled, even the lambs were not flocking.
pinanood ko ng Diyos sa inyong pagtubos, alaman at aking kasinunang Espiritu Santo. Amen. Tapos kan sa itong kanilang isa, o panging kapaskuhan sa sikuyang gabos. Hallelujah! 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 Merry Christmas sa iyo, Happy Gabos! Merry Christmas! Ang yakin ang mga Diyos!